Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Panglilawan na nagbubukad ng pagbati para sa aking kaibigan na si Elis Saludar. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. At sa ating sekretary. Magandang hapon muli. At magandang araw naman sa mga kapatid, mga kababayan natin sa ibang mga bansa na sila ay naninirahan or nagtatrabaho. Mabuhay po kayo dyan, mga kababayan. At maganda pag-usapan ho natin dito po sa Iparas kay Parasa. Ay ito talagang, ito panukala ito para sa 2026. Ito yung proposed national budget. Naku, maraming mga problema pa rin na Sek, anong masasabi mo rito? Well, ito kasi ang nagiging problema. Base dito sa testimony ng budget secretary. Ito si Amina Pangandaman, ay siya ay tinatanong kung bakit nagkakaroon ng mga projects na hindi naman talagang napag-aralan. Mhm. Biglang pumasok na lang sa NEP. May mga projects na tapos na, tapos pinopondohan ulit. Mhm. So, nagkakaroon ng double. At parang naghugas ng kamay ito si Amina Pangandaman, Amina Pangandaman, na parang wala daw silang means of review dahil highly technical daw yung mga proyekto na nakalaan doon sa NEP na galing sa DPWH. Napakataka naman. So, pakinggan natin muna si Ginoong Senator Gatchalian. At tumpak na tumpak yung mga tanong ni Gatchalian at nagpapakita na walang silbi talaga itong Amina Pangandaman. Paano nakakapasok ang projects, and let's focus on flood control, from DPWH to NEP? Paano ang process niyan? They submit the proposals online. There's a system that pinapasok po nila yung mga proyekto. Iniisa-isa po nila. Opo. So pinapasok nila and then... Alam po nila, sa kanila po galing yung 15,000 project line items. And then ang DBM will analyze the projects na pinapasok nila, di ba? Wala po kasi, medyo iba po kasi yung nature ng projects ng DPWH . As previously mentioned po, wala kaming capability to analyze the 15,000 projects. Otherwise, baka wala pa po kami ngayon NEP. Kung iisa-isahin po namin, we need people on the ground, we need engineers. I think yung 1,200 na staff po namin sa DBM are mostly, wala, kahit isa po yata walang engineer or architect po sa amin. So, but mayroong basic analysis because I saw in your budget... It's the core mandates po. Yun po yung meron. Yung maintenance, sasabihin nila yung level. It's also their commitment. Doon sa National Budget Memorandum number 154, I'll flash it on the screen. Slide 46. Part of the 154. Paki-flash na sa screen. Yeah. Na you have this acronym called ASAF, of which you analyze the alignment with priorities of the current administration. Dapat shovel-ready siya. Yes, implementation readiness, agency absorptive capacity, available fiscal space set by the DBCC, and prioritization. So short for ASAP. In the shovel readiness o shovel ready, meron doon feasibility study, detailed engineering. So in other words, all of this, kahit na tabletop, dapat meron kayong records nito. O at least may checklist man lang. Tama? Sa other departments, meron po. Pero sa DPWH po, meron po sila, sa kanila po to, hindi po sa amin. But this is your budget memorandum, National Budget Memorandum 154. Yes po. Pero hindi po sila nagsasubmit separately.
Bakit hindi sila nagsasubmit? It's in the budget memo. Again, kasi po, may special nature po yung mga projects nila na hanggang baba, na-identify yung mga projects pataas. So, Yeah, but that special nature, yan ang source ng corruption. Yan ang naging source ng corruption dahil hindi nyo sinusundan yung sarili nyong budget memorandum. Dahil kung may feasibility study, especially detailed engineering design, tama si Senator Erwin, hindi yan magiging round numbers. Because the detailed engineering design will give you exact ang tanong niya, detail and exact cost of the project. Mr. Chair, may I just interject? Kasi parang yung, ano ito, ibibigay lang yung budget sa presidente without checking kung transparent ba or may dagdag na lulobo. Ganun lang ho ba yun, Mr. Chair? That's my question, na binibigay na lang sa Pangulo without even checking it. Ang kawawa po, ang Pangulo kasi magmumukha pong parang niloloko. Di po ba? And then yung Pangulo sa tao. Mr. Chair, ang meron po sa DPWH ay yung BP, anong form? BP 202, which they include the project profiles of each and every project na ang nakapasok na po lahat tong mga to doon. So, Sec, Jing, yung mga tanong ni Senator Wing Gatchalian at sagot ni Secretary Tumpak Pangandaman. na tumpak yung mga tanong. Pero paltos na paltos yung sagot. Parang hindi ito budget secretary, napaka-boba. With due respect, dapat nagtatanong pa siya sa mga terminology, nagtatanong pa siya. Tapos, mayroon ng memorandum, hindi mo man lang masundan. Tapos, sasabihin mo, special case ang DPWH. Paano naman naging special case? So, tama yun, sinasabi niya na yung special na yan, pwede maging source ng corruption. Of course, because kung hindi mo tinignan, halimbawa, in one district, mayroong kasi ganito kasi yan, pare. You don't rely only for this year. You have to go back to the previous years. Pero kung tamad ka or bobo yung secretary ng budget, you don't look back anymore. Paano mo mali-determine kung yung project ng 2024 or in this case, project ng 2025, doon sa district na yon, finish na yon, kunyari. Tapos, the same budget, the same place, the same locality, ay inulit-ulit sa 2026. So, ibig sabihin, nalusutan kayo. Unless they're under special instructions from your superior to render that special and as an exception to the rule. So kung may instruction ka gagaling sa superior mo, talagang hindi mo napapasadahan yan. Dahil special nga. And who renders the exemption? Presidente yan. Alam mo, with due respect, ito kasi si Pangandaman. Understudy ito ni Jokno. May mga rumors pa nga dati niyan Nung Secretary of Finance si Jokno, kinuha siya. Ito, ano niya ito? Galing ito kay Angara dati na staff lang ni Angara ni Angara, hindi si Angara na So, tapos nagtrabaho. Then, na-meet ni Jokno at hinawakan na ni Jokno ito. Hindi ko alam kung anong hinawakan ni Jokno. So, dinala na sa Central Bank nung sinipa si Jokno ni Duterte noon dahil nahuli itong Jokno na ito. Nahuli na doon pa lang pare. Nasita na ni Nonoy Andaya na si Jokno naglagay ng insertion. Hindi, insertion is nothing new. The Congress can insert, so is the DBM can also insert. Kaya, hindi mo rin masabi na galing lahat sa budget. For all we know, nag-i-insert din ito si
Amina. Ha? O, kasi wala naman siyang means of checking. O. So, nalagay yan dyan dahil lang kay Jokno. Pero is he competent really? Wala namang competence ito to become budget secretary. So si Pangandaman, insertion ni Jokno. Baka naka-insert si Jokno. Yan ang problema dyan eh. Kasi may memorandum, may standards, pero hindi in-implement ng secretary. Ang nagmamaang-maangan siya. Tapos, pagka may minimension si Gatchalian, tatanong pa siya doon sa assistant. You know, if you're an expert, I remember when I was a member of Congress, there was one person na napakagaling na budget secretary, si Emmy Bongkudin. Talagang to the letter, alam niya yung budget process. Pero ito, nakakahiya. Dapat mag-resign ka, Pangandaman. Ito nga dapat sana yung hindi na tinanggap, yung nag-courtesy resignation. This woman should not have been already renewed her appointment. Ngayon nabisto patuloy at sabi nga ni Erwin Tulfo, ikaw yung cause ng pumipirma lang yung presidente. Well, kung bobo na presidente, bobo din yung kalihim, parehong bobo sila. Pero kung matalino yung presidente, tulad ni Duterte, na nire-review niya yung papeles at pagka hindi maayos, binibito yung bill. Miski matulis yung secretary. Hindi pwedeng papalusutan. Pero ito, bobo na. Bobo pa yung Pangulo. Kaya nagkakaganon. Ang daming pera na nalulustay dahil dito sa dalawa. Kasi maski ano pang insertion ng Kongreso, maski ano pang in fact, ito yung namumuno doon sa pag-review. Di ba, remember na mayroon ng accusation na mayroong mga blanco na sa BICAM na carry over? How do we know that hindi siya ang naglagay ng mga insertions na yun? Di ba? Hinahanap natin yun kung sino gumawa. Sinong gumawa? How do we know? Kasi dapat ang insertion noon, mga 300 or 400 billion. Ang napatanggal niya, 21 billion lang. Yun lang ang binito ni McCoy Jr. Bakit pa naglagay ng budget management secretary? Double book ang function yan. Yung pasok ng pera at yung labas ng pera. Very powerful position yan. At saka, yes, very powerful because alam mo, under our one fund system, lahat ng pera papasok sa treasury. So, dapat first in, first out. Pero, the powers of the budget secretary, pwede niyang ipalabas yung pera to pay for something na hindi naman priority. Ang makipag-deal siya doon. Ganon ka-powerful. Ang dami pera dyan na pwedeng madali. Kasi, sasabihin lang niya, ito munang i-release nyo kasi may kausap ako dyan. Hindi lang yan, masacertify niya na hindi, miski hindi priority, na certified true and correct. Yes. So, kasi kung ano ka mo, yung secretary mo, wala nang alam. Or corrupt. Or maybe corrupt. We don't know. If you are... Makakasali sa samwatan yan. Kaya nga, so ibalik natin, ha? Ito, sinerge ko lang yung yung talagang trabaho ng Department of Budget and Management. Isa rito yung sa i-prepara yung national budget. Tapos ito matindi, ensures that public funds are allocated to programs and projects that support inclusive growth, poverty reduction, and good governance. So dapat sinecheck mo rin. Tapos yung releases funds to government agencies after the national budget is approved by Congress and signed into law by the President. So marami, tapos mga guidelines na i-monitor yung pondo at yung paggamit
etc. So, mabigat ang ganyan trabaho rin. Mabigat ng trabaho, pero kung ganyan lang, Dapat tagabantay talaga ng budget. ano lang yan, understudy lang ni Jokno. Tapos dahil kay Jokno, dahil nung panahon na yon, if I remember, Jokno did not want to accept the position of Secretary of Finance at that time. Medyo na-convince siya, hinatak niya ito. Ano niya ito kasama niya ito sa Central Bank hinatak niya ito at siguro kinondisyon niya kay Marcos na, sir, pagtanggapin ko yung sa Secretary of Finance, ito naman ang ilagay mo sa para teamwork kami. So, paano? Si Jokno, naging professor ko yun. Maski hindi masyadong magaling yun, pero with his experience, ito lang experience. Hinatak lang. O tapos ngayon, nakitang-kita ni Gatchalian na walang alam. Tuloy mo. Tuloy natin. Kahit na hindi nyo titignan yung project, at least may feasibility study, check. May detailed engineering, check. Ba? At least meron kayong idea doon sa mga project na pumapasok sa inyo. Kaya I don't buy that idea or I don't buy that answer na nasa DPWH lang at wala kayong kinalaman dahil sa nga po, pasok sa NEP. Mr. Chair, dahil nga po iba yung nature nila, dun sa budget proposal po, kasi because yung mapakadami, dun po sa form na sinasagutan nila sa amin, meron po silang checklist na dumaan sa NEDA board, may certification ng DPWH, meron siyang memo, may clearance, may consultation, may list of location, may status, may ayun. Pero dumaan po sa inyo bago pinapasok. Yes diba? po. Meron So, in a form of checklist. Pero may taong tumitingin one by one bago nila pinapasok sa NEP. Diba? In a form of checklist. Check ba? Opo. Tama? So, ibig sabihin, may taong nakakaalam ng proyekto one by one. Kahit papano, may idea siya. Not the project list. Not the project list. Just the sub-program. But the project itself, the project description itself. Nakikita ba? Hindi. Project list. The list. Hindi po. Hindi, nakikita niya. Paano pa? Sino nagtatype sa NEP? Sila po. DPWH Correct. So, po. nakikita niya one by one. Yes, nakikita po namin yung sa checklist kung kompleto yung mga requirements. Kasi sa akin pag-analisa, dumadaan to sa DBM. Meron kayong checklist, titignan nyo kung pasado sila, tapos ito-type nyo sa NEP, di ba? So makikita nyo one by one yung project sa NEP. Correct? Ina-upload po yung listahan na binigay ng DPWH. Correct. But who types in the NEP? Sino nagta-type physically sa NEP? Si DPWH po. Yung na binibigay... We have same form po Pagka-type nila doon, i-mirror. I-upload. Ba't kayo nagsasubmit sa amin? Opo, nanganep siya. So, ibig sabihin, dapat nakikita nyo rin yung laman sa loob, accurate, yes po. Correct? Opo, kasi nakikita po namin lahat ng listahan. DBM is accountable to the National Expenditure Program. Yes, nakikita po, we are. Ano masasabi nyo sa kabubuhan nito? Tuwing nagtatanong si Senator Win, nagtatanong siya, parang she doesn't have a grasp of her work, paring Ado. She always asks her assistant. I mean, pagka secretary of budget and management, you're supposed to know every step of the way. And yet every time na magtatanong, hindi mo masasagot. Anong klaseng kaya nga nagkakaloko-loko ang budget, ang General Appropriations Act, because ito yung nagsusubo kay Marcos. Yung bobo naman, wala nang tingin-tingin kasi nag-rely siya dito sa kanyang boba naman na sekretary. Kami nating personal against you, ma'am. Pero huling-huli ka dito sa Senator Gatchalian Paring Eli, ano masasabi mo? So, dito, ibig sabihin, pag binigay, pinasa, wala nang bilang-bilang. Wala nang bilang-bilang. Para sa bangko. Wala nang tingin. Ba, nag-deposit ka ng pera, hindi nang bibilang ng teller. Pati signature, hindi na titingnan. Kung... kilala ka naman ba? Kaibigan, kilala. Pero alam mo, kahit na kilala ka na sa bangko,
na depositor ka nila. Halimbawa, mayroon kang, 2 pesos, 3 pesos. mayroon kang asista na hawak ng cheque mo. O, may kumintas ng isang check at pinirmahan niya at ginaya yung signature mo. Dadalhin sa bangko. Pagtingin niya na, kay bata to ni Palas in cash na kaagad. Gano'n na gano'n. Pero dito. sa bangko tatawagan ka pa. Oo, because they are competent. Nag-issue ka ba ng ganito? Cheque? Pero ito wala. Hindi niya chinecheck. Kaya nga ang daming duplication. And now, because of the stupidity of this woman, there are now contemplation that ibabalik ang NEP doon sa DBM. It's a waste of time. Actually, ang nangyayari dito, default mechanism ito si Amina Pangandaman. She's not really functioning. And I suspect she is under instructions from higher-ups just to be a default mechanism for the Department of Public Works and Highways. Kasi sabi niya doon sa iba daw, okay naman. Pero dito, special case. So, default mechanism niya. Ibig sabihin ng default mechanism, dispatcher ka na lang. Hindi ka secretary. Wala talagang budget control. Wala talagang budget management. Wala, because incompetent yung head Parang lang siya, flower lang siya dyan. Because nalagay siya dyan because of somebody who vouched for her. And she might be under instructions from the President na kung ano manggaling sa Kongreso ay basta padaanin mo at pipirmahan ko. Yan ang system ang bulok. So, pero dito, pag-uusapan yung budget, kasi meron nga ngayong usap-usapan na actually, yung unang balak ay ibalik yung NEP. Pero parang ang gagawin ngayon ay aantay na lang na i-correct ng DBM at ng DPWH. Kasi parang yata pwede ibalik yung buong NEP. So, tatagal ang proseso. So, sa iba, bilang ikaw, matagal ka rin naging congressman. So, tama ba itong prosesong ito? Tama Kung ang Congress ay tingin nilang defective, it is the power of Congress to bring it back. Yung NEP para ayusin nila. Total proposal pa lang naman yun Kasi kung duplication yung paano ma-check yan? Although may oversight function ang Congress because of the power of the purse, but that's only in name. In reality, it's really that executive department that really governs in terms of the real budget. Now, kung defective, halimbawa, in one district, tatlong projects, pero duplication. Mayroon dyan instance na sinasabi, itong barangay na ito, may nakalistang project. Pinandahan. The same barangay, the same project, pinunduhan uli in the same budget. Yan, meron nga sample. Ito, natuklasan ni Congressman Ronnie Puno. Panoorin natin. At ilang projects, tapos na, nasama pa rin sa 2026. Pakinggan natin si Manong Ronnie. Kasi may budget briefing yung DPWH sa Congress. So kami, mga kapartido ko, nakaupo kami doon. Katabi ko si Congressman Marcy Chodoro ng Marikina. Tinitignan niya yung kanyang NEP niya. Tsaka umiiling-iling siya. Tapos sabi niya, hindi pa pwede ito, sabi niya. Tapos sabi niya sa akin sabi niya, isusuli ko na lang ito sa DPWH. Bakit? Sabi niya, lahat na linalagay nila dito mga project, tapos na to Sabi niya. Tsaka kaisa-isang project na binisita ni Presidente, nawala dito. Sabi niya. So sabi ko, teka muna, talaga, tignan ko ngayon yung akin din. Aba, ganun din ang nangyari. Parang yung mga proyekto na linagay doon ng district engineer namin, alinsunod sa master plan ng flood control program ng area namin, nawala rin lahat. Tapos napalitan na mga project na hindi ko naman alam kung saan galing. Wala naman nag-request noon. So parang katakataka talaga.
Ngayon, tinanong namin yung iba pang mga congressman, District 2 na Antipolo, kay Congressman Acop, ganun din ang nangyari. Doon sa mga ibang mga lugar, ganun pa rin ang nangyari. Sabi ko, linahat na nila dito. Ang nakakatawa niyan nung dumating kami sa party leaders meeting, pinag-usapan namin dito, lahat ng mga party leaders sinasabi, kami rin, ganyan din ang nangyari. So sabi ko, nako, kailangan tignan natin na mabuti ito. Akala ko tapos na to Di ba? Diba sa lahat ng investigasyon ba naman nangyayari sa 2025 ulitin mo pa naman dito 2026 habang nagkaka-investigasyon. Sus Maria Joseph. Sabi ko, grabe talaga ito. Kailangan tignan natin mabuti. At saka, wag na natin i-focus sa criminal lang kasi yan ang ginagawa na naman ng Senado anyway. Sabi ko, tignan natin sa proseso to para dapat ang gawin natin dito, solusyonan natin para hindi na kayang ulitin. Kahit na subukan nila, hindi na magagawa dahil yung proseso ay didepensahan na yung tamang mga desisyon. Hindi katulad ngayon na kung ano na lang gusto nilang gawin, nangyayari. Basta yung pirma sa dulo, ang importante, yung mga pag-aaral, pagsisiyasat sa mga sa bandang umpisa, nababaliwala pagdating sa mga central office nila Kaya yun, nako, napakalawak pala ng pagyayaring ito. Pangandaman, Amina, paano mo i-explain yan? Ng mga congressmen na discover. Yung mga matitino, mga matitino congressmen na discover nila. Siyempre, yung mga hindi matino, yun ang nagtatago. Kasi sila may kagagawan siguro doon sa DPWH, siningit nila yan. Kasi alam mo pare, ang laking pera dito sa gagawin. Pagka i-duplicate mo yung project, finish already, tapos malagyan pa ng panibagong budget, the same project, hindi na gagawin yan. Bubulsa talaga. Gagawan lang ng yan, with the connivance with the district engineer, gagawan na lang yan ng mga supporting documents na finish na. Tapos, nakalimutan na yung last year, i-inspectionin ng kanyang inspectorate. The same project that was done last year will be the one na ipipresenta na, ito yung project. Who will know? Who will know about that? Only the district engineer and the congressman and maybe the management of the DPWH with the connivance of the DBM. So bakit hindi gumagalaw itong bangag natin na kaibigan niya sa Malacanang? Bakit hindi niya pinapire out itong babae na ito na klaro na incompetent? This is the government that we have. So, kayo, anong masasabi niyo dyan? Dati, wala naman Department of Budget Management na bakit nagkaroon. Bureau lang yan Support lang yan Pero doong naging departamento, dapat masusi. Masusi talaga. Masusi. Hindi, actually, I can vouch for the previous secretary ng si Nonoy Andaya, magaling yun. Si Amy Bungkudin, magaling yun. Mayroon pang isa na magaling during our time. Kasi assistant pa si Amy Bungkudin noon. Tapos biglang ngayon, kukunin mo yung pipitsugin dahil dala-dala lang ni Joke, no? Tapos ilagay mo dyan. I mean, I don't know her from Adam, this woman. But if doon pa lang sa mga tanong, we can already judge that she doesn't deserve to be there. Kasi tatanungin ka, tatanong ka pa sa staff mo, you're supposed to be well-versed. Ikaw pa nga dapat magturo sa staff mo. Di ba? So how can we have that kind of government? Dapat talaga ang taong bayan ay talagang pero dito talagang maliwanag, no? Mula nung pumasok ang Marcos Jr. administration, talagang lahat, no? Dapat talaga nabantayan pala ng gusto. No? Ngayon, 2026, nagtangka pa rin, no? Meron pa rin. Nagtangka pa rin. So siguro sa mga susunod, abangan natin. Kasi sabi ng iba, kaya-kaya natin palusutan niyang presidente dahil wala namang alam yan
Hindi naman nagbabasa yan. Tamad yan eh. Sabi nga ni Vice President, alas 10 pa lang ng umaga, umiinom na yan. At baga by 12 o'clock, lasing na yan. So, paano naman magbabasa yan? Ng pahina ng budget. So, Pero at least siguro ngayon, nagising nakita naman ng Pangulo na, ano, talagang i-check niya ito 2026 budget. Tsaka yung mga kongresista at senador talagang sinisipat na rin nila. Baka malusutan na naman sila. Siyempre, they are there to hide their, para sabi nila, medyo pakita mo na tayo ng gilas ngayon. Baka masilip yung nakatago na natin Pakita mo na tayo para hindi na matrace yung una nating ginagawa. Nagbe-blame game na executive tsaka legislative. Nagpapasahan na. So, nagbabatuan na. Dinidribble na yung bola para hindi makashoot si Marcoleta. Yan sa... ang iniiwasan lang natin, baka si Marcoleta ma-shoot din. At nakakalungkot yan. Budget kaibigan ko yan si Marcoleta. I trust him so much. But alam mo, people are always there to tempt other people. So I just hope he's untemptable, so to speak. Okay, so hanggang sa muli, so sunod natin episode ay patuloy pa natin bantayan niya. Wala pa lang check valve. O may check valve, pero bukas na. Yeah. Sige. Dapat na ito, heart transplant. Okay, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras. At i-click ang notification bell. Maraming salamat. Okay, maraming salamat.